Marshal Ortega. Light ka naman dyan, idol. Kabanata 636 na sinisira ang kapaligiran ng paglago ng aking anak. Natigilan si July. Ang kakaibang eksena sa kanyang harapan ay iniwan siya sa pagkataranta. Paanong ang kanyang makapangyarihang asawa ay bumagsak sa sahig sa harap ng hindi kapansin-pansing binata? Kung titingnan ng masakit na ekspresyon ni Sonny, halatang napilitan siyang bumaba. Kahit anong pilit niya, wala itong silbi. Anong nakatayo ka dyan? Ibaba mo siya. Biglang sigaw ni July sa apat na bodyguard. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang mga bodyguard kay Marshal. Ngunit naputol sa ere ang malamig na boses ni Derek. I dare anyone to take a step forward. Move, and you're done. Oo, sir. Agad na pumasok ang isang grupo ng mga opisyal ng SWAT, hinarangan ang pagsulong ng mga bodyguard. Nang makita ito, sumigaw si Sonny, Derek, markahan mo ang aking mga salita. Pagbabayaran mo ang ginawa mo ngayon. Sonny, baka ikaw mismo ang mag-focus sa pagharap sa mga kahihinatnan ngayon, sagot ni Derek, umiling-iling, ayaw nang mag-aksaya pa ng oras sa isang taong nagtatago sa likod ng mga walang laman na pagbabanta. May mga taong nakikita ang katotohanan sa isang iglap. Ang iba ay maaaring gumugol ng panghabang buhay at hindi ito maiintindihan. Ang kanilang mga tadhana, tulad ng inaasahan, ay magkahiwalay ng mundo. Pagkatapos ng araw na ito, may kinabukasan ka pa ba, Sonny? Nakakasakit sa isang taong ganito ang kalibre mapalad ka kung makita mo man ang pagsikat ng araw bukas. Si July, nang makita si Sonny sa sahig, ay nagtagal upang makabawi mula sa pagkabigla. Nakaturo kay Marshal, sumigaw siya, Bust Road. Anong ginawa mo sa asawa ko? Anong karapatan mo para ibagsak siya sa sahig? Pinunasan ni Marshal ang kanyang malinis na kamay gamit ang basang panasan. Tinatanong mo ba ang karapatan ko? Kung gayon, tatanungin kita anong karapatan mo na pilitin ang isang inosenteng bata na palabasan sa paaralan. Ngumisi si July. Dahil I have money, status, and powerful connections, syempre may karapatan akong paalisin ang isang tulad ni Livia, isang outsider from the lower ranks para hindi niya masira ang paglaki ng anak ko. Environment. Tumaas ang isang kilay ni Marshal at tumingin sa malupit na babae sa harapan niya. So, sinasabi mo na sa pera, status, at koneksyon, may karapatan kang sirain ang buhay ng isang tao. Kung gayon, sa palagay ko, kung sisirain kita ngayon, I'd have every reason to do so. Bumaba ka. Ikaw, isang hamak na babae, ay hindi dapat payagang lumakad sa mundong ito at damumi ang hangin. Sa isang malakas na kalabog, nahulog si July sa malamig na tile na sahig ng hallway. Ang nabasag na sulok ng baldosa ay masakit na bumaon sa kanyang balat, at sa isang iglap, bumuhos ang dugo. Arg! Napasigaw si July sa matinding paghihirap, puno ng galit ang boses niya. Bastard! Anong ginawa mo sa akin? Papatayin ko. Ikaw! Malamig na ibinato ni Marshal ang basang panasan sa mukha ni July. Patayin mo ako, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. I-save ang iyong enerhiya. Huminga sa hangin hanggat kaya mo. Wala ka ng maraming oras na natitira. Nagpupumigla si Sonny, sumisigaw. You little punk, wait lang. Malapit nang dumating si Mr. Osborne, at tiyak na papatayin ka niya. Ngumiti nang walang pakialam si Marshal. Sure, I'm looking forward to seeing how your Mr. Osborne plans to kill me. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling pumunta sa pintuan ng opisina ng sophomore. Sa harap ay si Heath Osborne, ang pinuno ng Osborne Group. Nang makita ang eksenang nasa harapan niya, nanlamig si Heath, nanginginig, mga butil ng malamig na pawis na umaagos sa kanyang mukha. Parang nanindig ang ilang hibla ng buhok niya sa ulo. Nang makita siya ni Sonny at July ay para silang nakatingin sa kanilang tagapagligtas. Sigaw nila. Mr. Osborne, napakatapang ng bastard na ito na hindi man lang nirerespeto ang Osborne Group. Kailangan mo siyang patayin ngayon. Mabilis na sumugod si Heath sa tabi ni Marshal at humingi ng tawad, Mr. Ortega. I'm sorry.
Aalagaan ko agad itong dalawang peste. Nag-wave ng kamay si Marshall. Lumingon si Heath, nagpakawala ng galit na mga sipa kay Sonny at July. How dare you? Osborne Group was given by Mr. Ortega, and you have the nerve to offend him. What are you compared to him? Mga hamak na empleyado lang kayo sa ilalim ng Osborne Group. How dare you use my name to stir up trouble? Sinong nagbigay sa inyo ng yabang para kumilos ng ganito? How dare people like you talk about status, power, or money in front of Mr. Ortega? You're nothing, not even worth an asterisk man. Bago ako pumunta dito, sinigurado kong makakalap ng mga katotohanan. Sinuhulan mo ang kasuklam-suklam na punong guro at guro na iyon para maipasok ang iyong anak na babae sa Southstone No. Isang high school. Dahil sa ilegal na pagpasok ng iyong anak, isang karapat-dapat na estudyante ang nawala ng pagkakataong pumasok sa paaralang ito. Ang iyong anak na babae ay nakapasok sa prestihiyosong paaralan na ito, at sa halip na pahalagahan ang pagkakataon at magsikap na abutin ang mga nangungunang mag-aaral, ikaw ay narito na nagpapamalas. Ano nga ba ang sinusubukan mong ipagmalaki? Ano ang kailangan mong ipagmalaki? Sa pathetic status mo, akala mo kaya mong mangbuli kahit kanino? Are you out of your mind? Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Sa tingin mo ba ay maaari mong hamanin ang sinuman dito? Lilinawin ko, may mga bata sa paaralang ito na ang mga pamilya ay 10 beses na mas makapangyarihan kaysa sa Osborne Group, ngunit ginagawa ba nila ang pambubuli sa iba dahil lang dito? Ikaw ay walang iba kundi mga hayop. Isang maliit na kapangyarihan, at sa tingin mo ay maaari kang mangapi ng iba. Itinuro ni July si Marshall, puno ng frustration ang boses nito. Si Livia ay pamangkin ng gang leader na si Draven Jensen. Anong kinalaman niyan? Si Draven at Cher ay personal na ibinaba ni Mr. Ortega, malamig na sagot ni Elliot, ang kanyang mga mata ay nakalak noong Hulyo. Isang matinding katahimikan ang namayani sa lugar sa harap ng sophomore classroom. Agad namang natigilan sina Sonny at July, nakanganga ang kanilang mga bibig, bumubuhos ang malamig na pawis sa kanilang mga mukha. Ang taong pumatay ng mga halimaw tulad ni Draven at Cher, anong uri ng nakakatakot na makapangyarihang figure iyon? Biglang naramdaman ni July ang malamig na simoy ng hangin na gumagapang sa kanyang batok. Si Sorina, ang kanyang mukha ay may bahid ng dugo, ay parehong nabigla. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang mga mata at ibinaling ang tingin kay Marshall. Ang pinuno ng Provincial Police Department, ang pinuno ng Osborne Group, at ang tagapagmana ng Northlore Residence, lahat ng mga tauhan na nag-uutos ng paggalang mula sa lahat sa isang tao sa kanyang katayuan, isang guro lamang, ay hinding-hindi makakayang mag-provoke. Sa sandaling iyon, napuno siya ng mapait na panghihinayang, sinusumpa ang sarili dahil sa hindi niya nakitang maagang nakikipag-ugnayan siya sa isang makapangyarihang figure. This time, tapos na talaga. Si Rachel, na wala pa ring pag-asa, ay mas natakot matapos marinig ang mga salita ni Elliot. Ito ba ang lalaking personal na pumatay sa kanyang dalawang kapatid? Sa kabila ng lahat ng galit niya sa mga ginawa ni Draven at Cher, sila pa rin ang mga kapatid niya. Ngayon, nakatayo sa harap ng lalaking kumitil sa kanilang mga buhay, bumangon sa loob niya ang pag-alo ng puot. Maya-maya lang, may sumulpat na grupo ng mga tao sa taas ng hagdan. Nanguna sa grupo si Taylor, ang direktor ng Brookhaven Police Department. Sa likod niya ay si Jamal Edgar, ang direktor ng Provincial Bureau of Culture and Education, Hector Larson, ang pinuno ng Southstone District Education Bureau, at ang direktor ng District Admissions Office, kasama ang iba pang kaugnay na opisyal. Mabilis na lumapit sina Taylor, Jamal, at ang iba pa kay Marshall. Mr. Ortega, alam na ng mga awtoridad ng P-Marshal siya ang sitwasyon sa Southstone No. I High School. Ito ay isang seryosong kaso ng admission at akademikong maling pag-uugali. Ang mga awtoridad ng P-Marshal siya ay naglagay ng isang espesyal na pangkat ng pagsisiyasat upang magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa pandaraya sa pagpasok sa paaralang ito. Magsasagawa kami ng mapagpasyang aksyon laban sa mga tiwaling indibidwal na nakalusot sa mga kawani ng pagtuturo.
Kabanata 637 Ang kumita mula sa mga mapagkukunang pang-edukasyon ay walang hiya. Kabanata 637 Ang kumita mula sa mga mapagkukunang pang-edukasyon ay walang hiya. Isang grupo ng mga matataas na opisyal ng P-Marshal siya at ministerial na tumayo ng may paggalang kay Marshal, na iniwan si Hughes at ang iba pa na natulala. Maaaring hindi sapat ang buong pagsunod ni Heath kay Marshal para lubos na mabigla ang lahat. Kung tutuusin, isa lang siyang makapangyarihang negosyante. Kahit na may ilang katayuan sa lipunan, walang paghahambing sa impluwensya ng mga matataas na opisyal na ito sa loob ng sistema. Sa Draconia, ang tunay na katayuan at kapangyarihan ay hindi nagmula sa kayamanan, ngunit mula sa awtoridad sa loob ng sistema. Hindi akalain ni Sonny at July na ganoon kahanga ang posisyon ni Marshal. Kung alam lang nila, hindi na sana sila kumilos ng ganito. Ipinikit ni Sorina ang dagwang mga mata habang nakatitig sa kaakit-akit na si Marshal, na puno ng panghihinayang. Sino ang nagmamalasakit sa pamilya ni Elena? Ang lalaking ito ang tunay na kapangyarihan. Kung alam niya ito sa simula, gagawin niya ang lahat para makuha ang pabor ni Marshal, sabik na pasayahin siya sa lahat ng paraan. Ngayon, huli na. Kahit nahaborin niya ang sarili at ihagis ang sarili sa kanya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Sinulyapan ni Marshal ang grupo, lahat ay naghihintay sa kanyang mga tagubilin, at casual na ikanaway ang kanyang kamay. Hindi ko kailangang makisali sa mga walang kwentang bagay na ito. Ikaw na ang bahala. Yes, Mr. Ortega, ako na po ang bahala agad. Si Jimol, ang direktor ng panlalawigang koanihan ng kultura at edukasyon, ay agad na iminuwestre kay Hector, ang pinuno ng Southstone District Education Bureau, na nakatayo sa likuran niya. Mr. Larson, Southstone No. Isang high school is classified as a first-tier key school by the Provincial Bureau of Culture and Education. Ito ay isang premier na institusyon na partikular na idinisenyo upang sanayin ang talento para sa mga nangungunang unibersidad tulad ng Brighton University. Ilang klase ang Southstone No. I enroll bawat taon. At ano ang kabuuang bilang ng mga estudyanteng tinatanggap? Agad na iniulat ni Hector, bilang isang provincial key high school at ang pinakamataas na ranggo na paaralan sa Southstone District, Southstone No. I High School ay nag-e-enroll ng kabuuang 150 freshmen bawat taon, na nahahati sa 10 klase. Na may 35 mag-aaral bawat klase. Gayunpaman, sa mga nakalipas na taon, ang bilang ng mga mag-aaral na nakakakuha ng pagpasok sa mga prestihiyosong unibersidad tulad ng Brighton University ay biglang bumaba, at ang mataas na antas ng pagtatapos ng paaralan ay patuloy na bumabagsak sa mga regional na ranggo bawat taon. Kung wala ang suporta ng ilang mga natatanging mag-aaral, Southstone No. I High School ay magkakaroon ng pare-pareho. Nireranggo sa ibaba sa mga kamakailang pagsusuri. Ang pagganap ng mag-aaral ng paaralan ay lubos na polarized, na may isang matinding dibisyon sa pagitan ng mga nangungunang tagumpay at mga nahihirapan. Mayroong ilang mga natitirang mga mag-aaral, ngunit sila ay kabilang sa mga pinakamahusay sa buong rehiyon. Sa kabilang banda, kapansin-pansin din ang mga estudyanteng hindi maganda ang performance, na nahuhuli kahit ang mga mag-aaral sa mga third-tier high school ng ating distrito in terms of both overall ability and academic performance. Malamig na sabi ni Jimol. With such data, haven't you looked into the reasons behind these? Bago ako pumunta rito, partikular kong tiningnan ang inbox ng Bureau of Culture and Education. Halos 70% ng mga reklamo ay tungkol sa Southstone High No. Isang high school ng iyong Southstone District na ilegal na nagpapapasok ng mga estudyante. Ang mga reklamong ito ay inaakusahan ng Southstone No. Isang high school ng nepotismo at mga mapanlinlang na gawi sa pagpapatala. Sa 350 estudyante na plano sa pagpapatala, 200 sa kanila ang na-admit na may hindi sapat na mga marka sa ilalim ng iba't ibang mga katwiran. They're either top athletes, outstanding in music, or even admitted based on their appearance and physique. Ganito ba gumagana ang tinatawag na Comprehensive Student Evaluation Program mula sa Education Bureau ng iyong distrito?
Napabuga ng malamig na pawis si Hector. Hindi niya akalain na magiging matapang si Hugo, ang junior na iyon. Kamakailan lamang, siya ay nahuli sa kanyang pagkahumaling sa paglalaro ng baraha kaya't hindi siya nakasabay sa alinmansa. Ito. Mr. Edgar, ang Education Bureau ng aming distrito ay hindi kailanman nagpatupad ng ganitong mga pamantayan sa pagpapatala. Lagi naming sinusunod ang mga kota at alituntunin na itinakda ng mas mataas na awtoridad para sa pagrekomenda ng mga nangungunang mag-aaral. Bawat taon, mayroon lamang 10 pwesto para sa komprehensibong pagsusuri ng mag-aaral sa buong distrito. Upang maging kwalipikado para sa 10 pwesto na ito, ang mga mag-aaral ay dapat na mauna sa kanilang paaralan sa pagganap sa akademiko, mahusay sa moral, talino, at pisikal na fitness, at may mga natatanging tagumpay sa pambansa o internasyonal na mga kompetisyon sa matematika at agham upang maging karapat-dapat para sa pagpasok sa Southstone No. Isang high school. Bago pumunta dito, maingat kong binasa ang mga liham ng reklamo. Bawat taon, 200 estudyante ang tinatanggap sa Southstone No. Isang high school batay sa isang komprehensibong pagsusuri. Ang tahasang iligal na pagpapatala ay nagulat sa amin. Sa nakalipas na mga taon, bukod sa 10 inilaan na pwesto, nagulat si Hugo ng karagdagang mga espesyal na talentong pagpasok ng mag-aaral sa aming Bureau ng Edukasyon. Bago pumunta dito, inutusan ko ang Departamento ng Admission na agad na suriin ang data para sa espesyal na 2 quarters ngayong taon students, at lahat ng records nila ay peke. Ang dahilan sa likod ng sitwasyong ito ay ang punong guro, si Hugo Thorne, ay tumatanggap ng suhol mula sa mga magulang ng mga estudyante. Sa kanyang 5 taon bilang punong guro, iligal niyang pinapasok ang 1,000 estudyante. Ginagamit ni Hugo ang mga student spot na ito bilang paraan para kumita ng pera. Talagang nakakainis. Sayang naman ang 1,000 estudyanteng itinulak palabas ng Southstone No. Isang high school. Maaaring makaapekto ito sa takbo ng kanilang buhay. Galit na galit si Jemol. Hugo, pumunta ka dito. Isa kang kahihiyan sa sistema ng edukasyon. Ginawa mong gulo ang napakahusay na paaralan, gamit ito bilang kasangkapan para sa sarili mong kasakiman. Hindi ka karapat-dapat na maging isang principal. Ang kita mula sa mga mapagkukunang pang-edukasyon ay walang kahihiyan. Para sa sarili mong makasariling pakinabang, ninakawan mo ang mga masisipag, mahuhusay na mag-aaral ng mahahalagang pagkakataon sa edukasyon. Mas masahol ka pa sa hayop. Hugo, magkano ang natanggap mong suhol para kay Yelena Yard sa Class 2? Sagutin mo ako. Agrabyado na sabi ni Hugo. Mr. Edgar, Mr. Larson, niloko ako ni Sor Ina tungkol sa usapin ni Yelena. Sinabi sa akin ni Sor Ina noon na si Yelena ay magaling sa sining, sumayaw, at maganda, kaya maaari siyang maging isang modelo at magkaroon ng iba pang mga espesyal na talento. Later, nalaman kong sobrang pangit pala ni Yelena, parang wintermelon ang mukha, nakakakilabot ang tawa niya. Parang kwek-kwek ni Drake. Hindi mo ba personal na ni-review itong mga tinatawag na gifted students? Galit na sabi ni Hector. Mapait na umiling si Hugo. Sinaakit ako ni Sor Ina sa kanyang mga tingin, at sinabi niya ang mga salitang iyon sa akin sa kama. UD asterisk man B asterisk starred. Putol ni Hector, galit na galit. Mayroon akong isa pang piraso ng impormasyon. May kabuuang 10 klase sa iyong departamento sa high school, at ang mga homeroom teacher ng mga elite class ay pawang mga batang babaeng guro. Ang mga may karanasan at may kakayahang matataas na guro ay hindi pinapayagan na gampanan ang mga tungkuling ito. Nakatanggap ako ng hindi mabilang na mga reklamo ang mga babaeng gurong ito ay hindi kwalipikadong mamuno sa mga nangungunang klase. Bakit mo sila pinamahalaan? Dahil sinusuhol ng mga magulang ng mga estudyanteng ito ang mga guro para makakuha ng mga pwesto para sa kanilang mga anak. I just want to ask, how can an unqualified teacher possible help our children become exceptional talents? Ang aking prestihiyosong high school ay ginawang mole IC making scheme, isang base para sa pagtatayo ng harem. Gumagamit ka ng mga pampublikong mapagkukunan upang ihanay ang iyong mga bulsa at kunin ang mga mistresses. Maghintay lamang na mapunta sa bilangguan.
Kabanata 638 Pagpatay sa masasamang tao para palayain ang mabubuti. Pinakinggan ni Hugo ang pag-aaway nina Jemol at Hector, nang hihina ang kanyang mga binti at bumubuhos ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Sa sobrang lakas, bumagsak siya sa sahig. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kasakiman ay ganap na sumire sa kanyang magandang kinabukasan. Isang gintong pagkakataon, na ngayon ay nasira ng sarili niyang mga aksyon. Ang panghihinayang ay napakalaki. Ang posisyon ng punong guro sa Southstone No. Isang high school. Ito ang dating pinakahinahangad na posisyon sa pinakamataas na mataas na paaralan sa buong distrito, maging sa kabisera ng P. Marshall siya. Noong panahong iyon, ginamit ng mga mahuhusay na individual mula sa sektor ng edukasyon ang bawat panlilinlang sa aklat upang makipagkumpetensya para sa posisyon ng punong guro sa paaralang ito. Sa huli, nakuha niya ang posisyon sa pamamagitan ng sobrang husay at lakas. Naging prominenteng figure siya sa mundo ng edukasyon ng buong kabisera ng P. Marshall siya. Noon, umasa siya sa kanyang mga kahangahangang kredensyal, isang master's degree mula sa isang prestihiyosong unibersidad, isang mahusay na background sa pagtuturo, at isang kasaysayan ng pag-aalaga ng maraming natitirang talento. Mayroon din siyang kahangahangang track record, na may ilang mahahalagang papel na pang-edukasyon na inilathala sa maimpluwensyang mga journal sa loob ng bansa at internasyonal. Sa mga tagumpay na ito, nalampasan niya ang hindi mabilang na mga kakumpetensya at, walang tanong, inangkin ang posisyon ng punong guro sa Southstone No. Isang high school. Sa unang ilang taon ng kanyang panunungkulan, binago ni Hugo ang paaralan sa isang mas prestihiyosong institusyon. Doble ang graduation rate kumpara sa mga nakaraang taon. Higit sa lahat, ang bilang ng mga mag-aaral na natanggap sa mga nangungunang unibersidad tulad ng Brighton University ay tumaas. Ito ay talagang isang meteoric na pagtaas sa katanyagan. Hindi lamang sa distrito ng Southstone, ngunit sa buong kabisera ng P. Marshall siya, si Hugo ang naging sentral na figure ng atensyon. Si Hugo ay nasa lahat ng dako, sa mga istasyon ng telebisyon, iba't ibang media outlet, sa mga talumpati, sa mga kaganapang pangpromosyon, at maging sa mga libro. Siya ay naging isang nagniningning na bituin sa mga lupon ng edukasyon ng Brookhaven at maging sa buong bansa. Ang mga magulang ay tumingin kay Hugo na may parehong paggalang na para bang sila ay tumitingin sa isang pampanitikan sage, sumasamba siya sa pagkamangha. Para bang ang isang payo mula sa kanya ay makapagpapabago sa kanilang mga anak sa pambihirang talento, kumbaga. Ang hangin mismo ang magdadala sa kanila sa kadakilaan. Hindi ba't pangarap ng bawat magulang na magtagumpay ang kanilang mga anak? Sa pambihirang mga guro, isang natatanging punong guro, at isang mahusay na reputasyon, ang Southstone No. Isang high school sa ilalim ng pamumuno ni Hugo ay naging pangunahing layunin para sa bawat magulang. Kahit ngayon, ang isang tanyag na kasabihan ay umaalingaw-ngaw pa rin sa Brookhaven. Ang pagpasok sa Southstone High at ang pag-aaral sa ilalim ni Hugo ay parang pagkakaroon na ng isang paa sa isang nangungunang unibersidad tulad ng Brighton University. Ang Southstone No. Isang high school ay mas prestihiyoso at mas mahirap pasukin kaysa sa Brighton University. Taon-taon sa panahon ng pagsusulit sa pasukan, si Hugo ay naging nangungunang celebrity ng P. Marshall siya, mas sikat kaysa sa alinmang sikat na bituin. Unti-unti, sinimulan ni Hugo na masiyahan ang atensyong ito, na nakikita ito bilang parehong pribilehiyo at mapagkukunan. Gayunpaman, sa ningning ng kayamanan, kapangyarihan, at katanyagan, unti-unti siyang naakit ng tukso, hakbang-hakbang, hanggang sa matagpuan niya ang sarili niyang bumulusok sa hindi matatakasan na kalaliman. Iyon ay isang landas na hindi na niya maaaring balikan. Ang pera ay isang magnanakaw, at ang pagnanasa ay isang talam. Ang magandang puppy, sa wakas, ay kumonsumo ng buong buhay. Si Hugo, dating iginagalang na tagapagturo ng pambihirang talento, ngayon ay naging kontrabida na sumisira sa hinaharap ng iba. Sa sandaling ito, nababalot siya ng panghihinayang. Kung nagpakita man lang siya ng kahit katiting na paggalang at pagpapakumbaba noon, hinding-hindi siya magiging ganoon kababa.
Ang matatalinong tao ay nag-iisip sa kanilang mga aksyon dahil alam nilang humahantong ito sa mga resulta, habang karamihan sa mga tao ay hindi nakakalimutan sa pag-unawang ito. Ang mga hindi makayanan ng pressure ng katanyagan, kapangyarihan at kayamanan, ay nakulong sa isang ikot ng pagiging karaniwan at hinding-hindi makakamit ang kanilang buong potensyal. Sa sandaling ito, si Hugo ay bumagsak sa sahig na parang isang lobo, na nalulula sa kawalan ng pag-asa. Mr. Edgar, Mr. Larson, please, give me one more chance, I swear I'll change. I'll never. Ngumuso si Jemol. Paano ang mga bata na sinira mo ang kinabukasan? Maaari mo ba silang bigyan ng isa pang pagkakataon? Walang pagkakataon. Imposible forever. Hugo, ang mga sumisira sa kinabukasan ng iba ay walang pinagkaiba sa mga mamamatay tao o mga arsonista. Napakalaki ng kasalanan para patawarin. Mayroong dalawang paraan upang patayin ang isang tao, ang isa ay ang kitilin ng kanilang buhay, at ang isa ay upang sirain ang kanilang kinabukasan. Sa isang paraan, ang pagsira sa kinabukasan ng isang tao ay mas kasuklam-suklam kaysa sa pagkuha ng kanilang buhay. Ang isang SEM na tulad mo ay hindi dapat hayaang magpatuloy sa mundo ng edukasyon. Ito ay isang paglabag sa lahat ng batas moral. Mula ngayon, ang iyong buhay ay isumpa ng mga bata na ang kinabukasan ay iyong sinira, na hinatulan ng kanilang panghabang buhay na sumpa. Ang mga estudyanteng sinira mo ay hinding-hindi maliligtas. Para naman sa mga estudyante ngayong taon na ilegal na napasok sa Southstone No. Isang high school, lahat sila ay ililipat sa third-tier high school para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang mga dapat sana ay tatanggapin ay ililipat sa paaralang ito, sa pagsisikap na makabawi sa pinsalang idinulot mo. Dahil umaasa kami sa mga marka ng pagsusulit upang pumili ng talento, lahat ay dapat makipagkumpetensya sa ilalim ng parehong patas na mga patakaran. Kung may nagawang pagkakamali, dapat itong itama ng walang pagkaantala. Hector, ihanda mo ang mga kakailang ganing materyales. Bukas ng umaga, magkakaroon tayo ng press conference para humingi ng tawad sa mga magulang at estudyante sa buong lungsod para sa mga ilegal na pagpasok sa Southstone No. Isang high school. Ibibigay si Hugo sa mga awtoridad para harapin ang criminal prosecution. Magpapadala ang Southstone No. Isang high school ng pangkat ng pagsisiyasat upang magsagawa ng masinsinan at walang kompromisong pagtatanong sa mga ilegal na pagtanggap ni Hugo. Nang matapos magsalita si Jemol ay mabilis na tumakbo ang dalawang security guard mula sa gate ng school. Mr. Edgar, narito ang ilang general mula sa Special Operations Military Region para makita si General Ortega. Sina Wilson at Xavier, dalawang pangunahing general mula sa Special Operations Military Region, kasama ang apat na matataas na koronel, ay humakbang patungo kay Marshal at bumati ng may katumpakan. General Ortega, mangyaring bumalik sa punong tanggapan upang tanggapin ang espesyal na papuri mula sa distrito ng militar at ang seremonya para sa iyong promosyon bilang Tenyente General. Natigilan sina Hugo, July, Sorina, at ang iba pa. Si Marshal pala ay napakataas na figure. Isang Tenyente General sa Special Operations Military Region. Ang isang figure na napakataas, na tanto nila, ay hindi nila maabot. Paano maituturing ang gayong malaking pagbaril bilang isang kanser sa lipunan tulad ni Draven? Sila ay bulag. Gumapang sa sahig sina July at Sonny, nagmamakaawa. General Ortega, naging bulag kami sa iyong kadakilaan. Patawarin mo sana ang aming kawalang galang. Mula ngayon, mamumuhay na kami ng disente at palalakihin ang aming mga anak ng may integridad. Manatili sa labas ng limelight. Enough. Hindi ako nakikinig sa kalokohan mo. Marshal flicked his sleeves. Tapos tinuro niya si Heath. Heath, linisin mo ang sarili mong kalat. May mga taong walang lugar sa mundong ito. Ang kanilang pag-iral ay nagdudulot lamang ng pinsala. Understood, Mr. Ortega. I'll take care of it agad, sagot ni Heath, saka bumaling kay Sonny at sa asawa niya. You brought this on yourselves by angering the wrong people. Wala akong magagawa kundi ihatid ka. Mabilis na hinawakan ng ilang bodyguard mula sa Osborne Group si Sonny at ang kanyang asawa, hinayla sila patungo sa gate ng paaralan. Elliot, tanggalin mo siya agad.
She deserves no mercy. Malamig na sabi ni Marshall sabay turo kay Sor Ina. Nadungisan niya ang sagradong propesyon ng pagtuturo. Hanggat nabubuhay siya, mas marami siyang masasaktan. Mga bata. Naiwan si Rachel sa pagkabigla sa walang awa na kilos ni Marshall. Gulat na tinitigan niya si Marshall. Paano? How can you be so cold and ruthless? General Ortega, please, spare them. Their crime doesn't deserve death. Kumunot ang noo ni Marshall. Iligtas mo sila. Hayaan silang patuloy na makapinsala sa iba. Kung hindi dahil sa pagiging general ko at siya si Mr. Elliot, sa tingin mo ba ay magkakaroon pa rin ng kinabukasan ang iyong anak sa kabila ng pagsusumikap? Ang sinumang sumisira sa kinabukasan ng iba ay hindi karapat-dapat na tawaging tao. Karapat-dapat silang mamatay. Mapait na umiling si Rachel. Hindi, ang pagliligtas ng buhay ay isang mas malaking regalo kaysa sa anumang material na pag-aari. Ngumuso si Marshall. Pagpatay ng masasamang tao para mapalaya ang mabubuti. Kabanata 639 na ikaw lang ang makakatubo sa sarili mo. Natigilan si Rachel. Ang sinabi ni Marshall ay mga teoryang hindi pa niya narinig sa buong buhay niya. Pumapatay ng masasamang tao para palayain ang mabubuti. Anong uri ng pilosopiya ito? General Ortega, ikaw ay isang sundalo, kaya maaari kang magsalita ng mga marahas na salita tungkol sa pagpatay. Pero ordinaryong tao lang kami, ayoko nang makasakit pa ng buhay dahil sa mga kinikilos ko. Noong nabubuhay pa sina Draven at Cher, lagi kong sinisikap na kumbonsihin sila na maging mabait, para maiwasan ang pagpatay. Ito ang natutunan namin. Tatalikod na sana si Marshall at aalis. Ngunit nang marinig ang mga salita ng kaawa-awang babaeng ito, isang kisap mata ng pakikiramay ang pumukaw sa kanyang puso. Umiling siya at idinagdag, hindi mo pa rin naiisip kung paano mo gustong mabuhay ang iyong buhay. Paano mo mahuhusgahan kung ano ang tama o mali? Bibigyan kita ng ilang payo, pag-isipan mong mabuti kung saan mo gustong dalhin ang iyong buhay at ang iyong anak na babae. Nasa isang sitwasyon ka na walang paraan, ngunit ginagamit mo pa rin ang iyong maling pangunawa upang matukoy kung ano ang tama o mali. Ang pagkapit sa isang makitid na pananaw sa kabaitan, pagpapaubaya, at pagsasakripisyo sa sarili, hindi mo ba nakikita kung gaano ito katawa-tawa? Ang walang limitasyong pakikiramay ay hahayaan lamang na samantalahin ng mas asama. Ang awa na walang prinsipyo ay nagbibigay daan lamang sa mga hayop na gawin ang gusto nila. Ang iyong walang tigil na kabaitan ay isang pangungutya ng tunay na kabutihan. Let me ask you this. If today, your daughter and you was destroyed by them, will you still so forgiving? Puro katangahan. Kung hindi pinatay ni Draven ang girong iyon sa isang sandali ng galit, ang halimaw na iyon ay nanakit sa hindi mabilang na mga inosenteng babae at pamilya. Kinausap mo pa ba ako tungkol sa pagpapatawad? Tama ang ginawa ni Draven, ang kasamaan ay dapat sirain ng walang pag-aalinlangan. Unfortunately, in the end, siya na mismo ang nakalaban niya. He got what he deserved. Tinapos ko ang buhay ni Draven at Cher. Kapag pinatay ko sila ay hindi nagpakita ng awa. Ngunit hindi iyon nagbabago kung paano ang nakaraang pagkilos ni Liaj Draven. Dalhin ang iyong anak na babae at maghanap ng isang paraan upang palayain ang iyong sarili sa mga dulong ito, might. Kabanata 639 na ikaw lang ang makakatubo sa sarili mo. Maraming kasawian sa mundong ito ang maaaring makasira ng pamilya sa mga henerasyon. Huwag kang kumapit sa iyong maling pilosopiya. Kahit na ang awa ay walang hangganan, walang makakapagligtas sa mga hindi nakalaan para maligtas. Walang makakapagligtas sa iyo. Ikaw lang ang makakatubo sa sarili mo. Dapat mong ituring ang iyong sarili na maswerte na nakatagpo ng isang demonyong tulad ko. With that, napalingon si Marshall. Tinulungan siya ng dalawang senior colonel sa kanyang uniforme ng general, na pinalamutian ng dalawang gintong bituin. Tumalikod siya at itinuro si Rachel na wala pa ring iniisip. Hindi na maaaring manatili ang iyong anak sa paaralang ito. Hawakan ang proseso ng pag-withdraw, at siguraduhing palitan ang kanyang pangalan. Ilipat siya sa ibang paaralan.
Hinampas ni Marshall sa kamay ni Elliot ang bank card na ibinigay ni Draven sa kanya. Kasama sina Wilson at Xavier, kasama ang 4 na koronel, naglakad siya patungo sa gate ng paaralan. Natarante si Rachel. Hindi niya maintindihan kung tinutulungan ba siya ni Marshall o sinisira siya. After all the twists and turns, he was telling her that her daughter should no longer attend this school. Ano ang ibig sabihin noon? General Ortega, weren't you trying to help us? Why are you making my daughter withdraw from such a good school? I know you pumatay Draven and Cher. Do you still hold a grudge, wanting to wipe us all out? Kumunat ang noo ni Elliot. Ginawa ni General Ortega ang kaayusan na ito upang iligtas ang iyong anak sa malamig na pakikitungo na kakaharapin niya sa paaralang ito. Natarante si Rachel. Pero kung hindi siya mananatili dito, saan siya pupunta? Payag ba ang iyong anak na dumalo sa kaakibat na mataas na paaralan ng Brighton University? Tanong ni Elliot, kanya. Seryoso ang tono. Ang mga nagtapos mula sa kaakibat na mataas na paaralan ng Brighton University na nasa top 100 ng kanilang klase ay automatikong tinatanggap sa Brighton University. At ang paaralan ay nag-aalok ng buong tuition coverage sa pamamagitan ng mga scholarship at tulong pinansyal. Agad namang natigilan si Rachel. Ang kaakibat na mataas na paaralan ng Brighton University ay ang pinakamahusay sa bansa. Siyempre, gusto niyang pumunta. Ngunit sa kanilang mga kalagayan, ito ay ganap na imposible. Inabot ni Elliot kay Rachel ang isang bank card na may 200,000. Ito ang pinakiusap ni Draven kay General Ortega na ibigay sa iyo sila bago siya pumasa. Ang 200,000 na ito ay mula pa noong bago pa nasangkot si Draven sa Underworld. Pinagtrabahuan niya ito bilang trabahador sa dagat. Malinis ang pera. Kunin mo ito, at itigil mo na ang pagiging matigas ang ulo. Matuto kang tumanggap ng tulong na may mabuting hangarin, at palakihin ang iyong anak na babae upang makawala sa kadiliman ng iyong pamilya, para mamuhay siya ng normal. Kung pumayag kang pumunta sa Brighton, ang aking mga tao ang hahawak sa iyong pagpasok at tirahan at mula doon, ang iba ay nasa iyo na. Noon lang napagtanto ni Rachel ang nangyayari. Kaya, talagang tinutulungan tayo ni Mr. Elliot ng North Lorne Residence. Emmons. Sa labis na pasasalamat, lumuhad siya sa harap ni Elliot at sinabing, "Salamat, Mr. Elliot. Hinding-hindi namin makakalimutan ng anak ko ang iyong kabaitan." Malamig na tugon ni Elliot, "Huwag mo akong pasalamatan. Ito ay lahat sa utos ni Mr. Ortega." Mr. Ortega. Pinunasan ni Rachel ang kanyang mga luha, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kumikinang na mga bituin habang pinagmamasdan ang matangkad na figure ni Marshall sa malayo. Benefactor. Isa kang dakilang tagapagligtas sa akin at sa aking anak. Magalang na iniyuko ni Rachel ang kanyang ulo patungo sa umaatres na figure ni Marshall. Bumuhos sa sandaling iyon ang kalungkutan na pinigilan sa kanyang puso, na parang rumaragas ang tubig. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw mula sa malayong palaruan ang isang malungkot at mapanghamon na awiting bayan. Lalo lang lumakas ang pag-agos ng luha ni Rachel. Wala ka sa mundong ito. Hindi mo kailangang alalahanin ang katotohanan. Malupit ang tadhana. Ang pagkahumaling ay nawawala sa kawalang interes. Palem sa kabataan, dahil hindi mabilang na mga istasyon ang naiwan. Kontento sa karaniwan, ngunit ayaw itong pabayaan na malanta. Saan haantong ang bukas, at sino ang mag-aalaga sa iyo? Sen kung mamatay ka sa kalsada. Buong umaga bumagsak ang mahinang ulan, biglang user. Naliligo ngayon ng maliwanag na araw sa tanghali ang magandang Karel. Pagkatapos ng Catchill Feltos kung siya ay traditionally break-free bomb difting boot side tali lumitaw sa kanyang mukha. Paglabas pa lang ni Marshall ng campus ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Annie. Mr. Ortega, nalibing na ang abo ng kapatid ko. Sa mga susunod na araw, dadalhin ko na ang mga foster parents ko sa bagong bahay na binili ko sa Kapitolyo ng P. Marshall siya. Sana ay makatulong ito sa pagpapaganda ng kanilang mood Biet. Gustong imbitahan ka ng mga foster parents ko. May oras ka bang sumama sa amin? Kung maginhawa para sa iyo,
maaari akong sumama sa iyo sa anumang oras na angkop para sa iyo. Tatanggi na sana si Marshall, pero naalala niyang kailangan pa niyang ibigay sa kanila ang kabayaran ni Santiago. Sige, I'll stop by after my meeting at the military region. Send me the address, and I'll bring Santiago's compensation with me. Iyan ay kahanga-hanga. Excited na sagot ni Annie. Oh, and by the way, Mr. Ortega, Ivy is shooting an advertisement in the provincial capital, so sasama din siya. Kabanata 640 na-promote sa Commander-in-Chief, Teniente General ng Special Operations Military Region. Natahimik ang briefing hall sa Special Operations Military Region Command Headquarters. Nakaupo sa entablado ang mga senior at mid-rango na opisyal ng rehiyon. Sa madla sa ibaba ay ang mga commander ng batalyon, punong instructor, at mga kinatawan mula sa mga piling espesyal na puwersa ng 7 koponan ng militar. Ang solemna at kahangahangang military briefing hall ay tila nagyelo sa oras. Tahimik na naghihintay ang lahat para sa isang espesyal na individual. Marshal Ortega, ang Chief Instructor ng Warwolf Special Forces. Siya ang unang senior officer sa kasaysayan ng Special Operations Military Region na espesyal na na-promote sa ranggo ng Teniente General ng mataas na command ng Draconian Military. Eksaktong 2 p.m. Sinamahan ni na Wilson at Xavier, pumasok si Marshal sa briefing ng Special Operations Military Region. Bulwagan. Sabay-sabay na tumayo ang lahat ng senior at mid-ranking officer sa hall at nakapansin. Tumabi si Xavier, na may paggalang na galaw. General Ortega, mangyaring umupo sa iyong entablado. Si Hunter, na gumagalaw ng may tumpak na mga hakbang sa militar, ay lumapit kay Marshal, na lumapit sa isang pagsaludo. Binabati kita, General Ortega. Lubos na nalulugod ang Draconian Military sa iyong kamakailang pagganap. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, napagpasyahan nilang espesyal na i-promote ka sa ranggo ng Teniente General. Ikaw ay itinalaga bilang Commander-in-Chief ng Draconian Elite Team. Inutusan kang pamunuan ng Draconian Elite Team sa paparating na International Military Martial Tournament. Tinanggap ni Marshal ang Certificate of Promotion at Appointment Letter. Ginabayan ng isang duty officer, pumunta siya sa front row ng officer na nakaupo sa stage. Nakaupo sa harap na hanay, kasama ni Marshal, ang kabuuang 4 na Teniente General. Ito ang pinakamataas na pwesto ng mga opisyal sa Special Operations Military Region. Ang pagsulong ni Marshal sa ranggong Teniente General ay hindi lamang dahil sa kanyang kahangahangang track record at nakaraang pagganap. Higit sa lahat, inaasahan na mamuno siya sa Draconian Elite Team sa isang groundbreaking na tagumpay sa paparating na internasyonal na military NRTL tournament, na nagtatakda ng bagong Recon Chapter 640 na na-promote bilang Commander-in-Chief, Lieutenant General. Ang militar bedutan ay nag-alis ng isang misyon kay Marshal at ang nakakatakot na upuan ay nakakuha ng spot sa sub-3 nanograms competition. Sa ibaba, ang mga espesyal na puwersa ay nag-diets mula sa 7 military jeans ay nagsuot ng isang marshal na nakasuot ng uniforme ng Teniente General. Ang kanilang mga mata ay puno ng pananabik, lungkot, at pagkabalisa. Matagal na nilang isinasaalang-alang ang bagong Yerden na ito, maalamat na nakuha natin sa military face idol at role model. Ang lahat ng mga kabataan, naghahangad na mga elite na hinahabol pa rin ang kanilang mga pangarap ay napahanga ni Kenty sa mga pharmacists. Desidido silang maging military heroes tulad ni Robiel. Kinatawan niya ang imahe ng Iron-Willed Fighter ad Conta hero na lahat sila ay nakadamit at sumang-ayon na maging. Ang mga battalion commander at punong tagubilin mula sa 7 military texts sa audience ay hindi rin maiwasang humanga sa kahangahangang tagumpay ni Robert Satil. Ang paghangang ito ay hindi nagugat sa selos, ngunit sa tunay na paggalang at mabuting hangarin. Walang duda na natamo ni Marshal ang karangalang ito. Ang Warwolf Special Forces, na minsan sa bingit ng pagbagsak, ay nagbagong anyo sa pinaka-elite na combat tier sa buong militar pagkatapos lamang ng 1 buwan ng kanyang pamumuno.
Handa siyang haburin ang uniporme ng kanyang opisyal upang ipaghiganti ang nasawi na kasama at humingi ng hustisya para sa kanilang mga pamilya. Maging sa mga pagsasanay at kompetisyong militar, kung saan tila hindi maiiwasan ang depensa, nanatili siyang determinado na ibalik ang mga nahulog na kasamang itinapon ng kaaway. Sa panahon ng escort ng martir na mga Athos ni Santiago mula sa Howlstead, pinabagsak niya ang mga puwersang kriminal at tinanggal ang Draven Group, isang malaking banta sa rehiyon. Sa lahat ng ginawa ni Marshall, muling tinasa ng bawat sundalo ang tunay na kahulugan ng uniforme na kanilang pinarangalan na karangalan. Bawat Special Forces elite na nagsuot ng uniforme na ito ay hindi nagpakita ng kanilang lakas o pagmamataas. Inako nila ang sagradong tungkulin at responsibilidad na ipagtanggol ang karangalan at paksain ang KAL. Ang Dragon Sword at Fierce Tiger Special Force mula sa 7 military teams ng Special Operation Military Region ay naklikited sa military competition. Ang Bastalion Camarviers ng Dragon Soul at Peace Tiger Special Forces, kasama ang pagpapalaki ng mga elite na sundalo mula sa mga unit na ito, ay pansamantalang itatalaga sa Warwall Special Forces. Pagkatapos ng pagripaso ng utos sa mga Queerers, ay patay na sa pamamagitan ng internasyonal na Atikeri Martel Trativiset Contadad, ang Special Operations Miliar Region ay tutulong sa Candortata para sa batalyon. Commanders na muling magtatag ng 2 unit ng espesyal na puwersa. Ang espesyal na kumperensya ng militar para sa seremonya ng promosyon at appointment ay tumagal ng 1 oras. Nang matapos ang pulong, bumalik sa kani-kanilang unit ang mga punong instructor at battalion commander ng iba't ibang pangkat. Nang matapos na ni Marshall ang lahat ng formalidad, mag-isa siyang lumabas ng briefing hall. General Ortega, binabati kita sa iyong promosyon bilang Teniente General, Commander-in-Chief ng Special Operations Military Region. Inilahad ni Jack ang kanyang kamay kay Marshall habang papalapit ito, nag-alay ng kanyang pagbati. Mahigpit na pinisil ni Marshall ang kamay ni Jack at, na may nakakalokong ngiti, sinabing, Jack, may gusto akong itanong sa iyo. Bitawan mo, masyadong malakas ang pagkakahawak mo. Nagpumiglas si Jack na kumapit. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Marshall, hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbitaw sa kanyang hawak. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak hanggang sa magsimulang lumaban si Jack. Ang lakas ni Jack ay higit na mas malaki kaysa sa iminungkahing hitsura niya, makapangyarihan pa rin at hindi sumusuko gaya ng dati. Dahan-daang bumitaw si Marshall sa pagkakahawak niya at tumawa. Ang 12 mahusay na mandirigma ng Dragon Soul ay talagang isang tunay na pakikitungo. Kunwaring nakipagkamay si Jack. You brat, muntik mong durugan ang kamay ko. Isang magiliw na sampal ang ibinigay ni Marshall sa balikat ni Jack, isang misteryosong ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Matanda, ano ang ginagawa mong pag-alagala sa Special Operations Military Region sa halip na manatili sa Dragon Palace? Saglit na nanigas si Jack, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkabalisa. That's a military secret. Hindi ko masabi sa'yo yan. Humakbang si Marshall palapit kay Jack, malamig ng inisyon. Gusto kong malaman ang tungkol sa massacre sa Dragon Manor 20 taon na ang nakakaraan. Naaalala ko na minsan mong binanggit na lahat ng 37 miyembro ng Dragon Palace ay namatay sa insidenteng iyon. Sabihin mo sa akin, nakuha ba ng departamentong nag-iimbestiga sa massacre ang lahat ng bangkay ng mga napatay? Natigilan si Jack, nanlaki ang mga mata. Mabilis siyang laminggalinga sa paligid, sa kabang-ulong, General Ortega, lipat tayo sa private lounge para mag-usap. Sinundan ni Marshall si Jack sa isang maliit na lounge sa tabi. Nagtagal si Jack para kolektahin ang kanyang mga iniisip. Ari-arian ay iniwan sa mga guho. Halos lahat bago magsalita. Pagkatapos ng Dragon Manor Massacre, ang kabuuan ay nawasak ng apoy, kabilang ang mga katawan. Gayunpaman, pagkatapos ng paglilinis, 35 na katawan lamang ang natagpuan, 2 bangkay ay hindi kailanman natagpuan. Nanlilisik ang mga mata ni Marshall sa tindi. Sino ang 2 nawawalang katawan? Nagulat si Jack, natigilan. Yung. Sagutin mo ako.
Matigas ang boses ni Marshall, napakalaki ng kanyang awtoridad habang idiniin nito si Jack. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, atubiling sumagot si Jack, ayon sa mga record ng Inspector Ate, ang dalawang nawawalang bangkay ay pag-aari ng anak na babae at anak ng batang Panginoong Dragon. Ang dalaga ay 2 taong gulang pa lamang noon, at ang binata ay mahigit 2 buwan pa lamang. Biglang bumangon si Marshall sa sofa. Nahanap na ba ang bangkay ng 2 batang ito? Nagulat si Jack sa matalas na tanong ni Marshall na halos mawalan ng balanse. Hindi ito ang aming investigasyon. Noon, nasa labas kami ng mga kasama ko sa isang misyon. Ang investigasyon ay pinangunahan ng Inspectorate, ang pinakamataas na investigative body ni Draconia. Huminga ng malalim si Marshall at tinapik ang balikat ni Jack. Umupo ka. Sa wakas ay pinayagan ni Jack ang kanyang sarili na magpahinga ng kaunti, ang kanyang tensyon ay humina. Pinanliitan niya ng mata si Marshall, mahina ang boses. General Ortega, anong alam mo?